Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako si Aramago, ang inyong tagapag-ulat. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay mga batayang simulain sa pagtuturo ng wika. So, ano nga ba ang mga batayang simulain? Dumako na tayo sa kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga batayang simulain sa pagtuturo ng wika ay mga pangunahing prinsipyo na ginagamit sa pagbuo ng mga estratehiya at pamamaraan sa pagtuturo ng wika. Ito ay hango sa mga teoryang pangwika at nagbibigay ng mga set ng paniniwala o simulaing pangwika. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang lapit o pagdalog sa pagtuturo ng wika. So, yun po ang ibig sabihin ng mga batayang simulain sa pagtuturo ng wika. Dumako na tayo sa kung ano ang nakapaloob dito. Ang mga batayang simulain ay may tatlong uri. Ito ay simulaing cognitive, simulaing linguistic at simulaing pansaloobin. Ang panguna, simulaing linguistic. Ang simulaing linguistic ay isang mahalagang prinsipyo sa pagtuturo ng wika na nakatuon sa otomatikong paggamit ng mga istruktura ng wika sa talastasan. Ito ay nagpapakita kung paano ang mga mag-aaral ay nakikibagay at nagiging bihasa sa sistema ng panglingwistika na naglalayong mapabuti ang kanilang kakayahang makipagkomunika. Ito rin ay automatic na paggamit ng istruktura sa talastasan. Ang maihahalimbawa na lamang po natin dito ay ang pakikipag-usap. Sa pakikipagtalastasan, kinakailangan na hindi lamang tayo salita ng salita. Kailangan meron din tayong istruktura na sinusunod upang mas lalo tayong maintindihan ng ating mga kinakausap. Ang pangalawa naman ay simulaing cognitive. Ito ay automatic na paggamit ng wika, pag-uugnay ng pinag-aralan sa tunay na pangyayari, pagganyak sa tulong ng gantimpala, feedback at papuri, at pansariling strategiya sa pagkatuto. Ang maihahalimbawa naman natin dito sa automatic na paggamit ng wika ay ang mga bata na nagsisimula pa lamang o nag-uumpisa pa lamang mag-aral ng wika. Sa kung ano man ang kanilang naririnig, ay yun ang kanilang ginagaya. Sa simulaing pangsaloobin naman, dito ay gumagamit ng iba't ibang estratehiya ang mga guro upang mapalawak ang kanilang ugnayan sa mga mag-aaral. Sila din ay gumagawa ng paraan at nagbibigay ng support at pag-unawa sa emosyonal na pangangailangan ng mga mag-aaral upang mas mapadali ang kanilang pagkatuto. Sunod naman ay ang lapit agampan lipunan. Sinasabi na dito, binibigyang din ang pag-aaral ng wika bilang isang socio-cultural na gawain. Dito rin tinuturing ang wika bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kultura at pagkakakilanlan. Sinasabi na ang wika at kultura ay iisa o magkaugnay, sapagkat dito nalalaman natin kung ano ang ating pagkakakilanlan at kung ano yung ating kasarilan. Sunod naman po, lapit lapas loob. Itinuturing ang pagkatuto ng wika bilang isang proseso na nagmumula sa loob ng tao. Binibigyang diin ang kahalagaan ng motibasyon at pangangailangan sa pagkatuto ng wika. Dito, ang lapit labas loob ay isang teorya na inilalarawan sa pamamagitan ng banga, na ito ay sinasabing may tatlong bahagi na labas, loob at lalim, na ang labas ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. Halimbawa na lamang, muka. Ito ay sumasalamin sa ating damdamin at karanasan. Habang ang loob naman ay sumasalamin sa ating emosyon, kalooban at isip ng tao. Dito nakasalalay ang mga saloobin at pananaw na hindi agad nakikita ng iba. Habang ang lalim o depth ay naglalarawan sa kaluluwa at budhi, na nag-uugnay sa mas malalim na aspekto ng pagkatao. Ito ay nagbibigay diin sa moral at spiritual na dimensyon ng isang tao. Ang panghuli naman ay lapit structural. Dito binibigyan diin ang pag-aaral ng mga structural na unit ng wika tulad ng mga salita, pangungusap at diskurso. Ginagamit din ang mga estratehiyang pagsasanay sa mga structural na unit ng wika. Ang mga layunin naman ng lapit structural ay sanayin ang mga mag-aaral sa apat na pangunahing kasanayan: ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat. Nais din ditong palawakin ang kanilang bokabularyo at nais din ditong sanayin ang kanilang gramatika. Yan lamang po at maraming salamat. Salamat sa pakikinig.